My version of papaitang Bekenemer. Totoo niyan first time ko talagang magluto nitong papaitan na ito, no? At first time ko rin na yung lagay itong ayan. Hindi ko talaga siya mapatalan. At yan, nung pinakuluan ko lang yan, laman loob ng baka ang ginamit na. Actually, pagka dami-dami nga version nitong papaitan na to, no, nag-search pa ako dito kung ano talaga yung pinakamasarap. Ito yung pinakamasarap kasi para sa akin is yung wala siyang pait, yung hindi siya super pait. Ganyan yung gusto kong papaitan. Loves na loves ko yan. So, pag malambot na, iniwa-iwa ko lang yan sa mga size na trip natin. At syempre, dapat yung mabilis lang malutong pagkahiwa. At yan na nga, hinanda ko na rin dyan yung mga aromatics yung tawag nila. Para sa akin kasi panggisa yan eh. Yan, sili, bawang, sibuyas. Yan, paminta, sili, yan yung onion leeks optional. Tsaka yung green chili optional. At margarine yung panggisa ko. So, wag kang syempre nakakaangat tayo sa buhay. So, margarine ang panggisa natin para tumangkad pa tayo lalo. Nalagay ko ayan, nalagay ko na yung tumalasik pa nga yung margarine na yan. Pinagsama-sama ko lang yan. Bawang, sibuyas, luya, sili. Maluluto din naman yan eh. Ayan, so wag natin masyadong gawing komplikado mga buhay natin, no? Kasi pag nagsama-sama yan, maluluto rin yan. So wag kayong mag-away-away kung ano mauuna. Importante, masarap yung naluto mo. Nauna nga yung bawang mo, tapos di naman pala masarap yung naluto mo. So wag na lang, no? Kahit ano mauna, basta masarap palutuin mo, yun na yun. So daw kasi kapag ka nagluluto ka, gumagamit ka lahat ng senses, no? Sense of smell, sense of sight, sense of taste. Hindi lang basta tasting yan, no? So tignan mo rin kung luto na ba yung mga ginawa mo at yung mga pinaggigisa mo. Kapag ka maganda na yung color, kapag ka nag-change na yung aromatics, tinawag yan na aromatics para maamoy mo siya. So kapag naamoy mo na yung mga yan habang ginigisa mo, all goods na yun. Huwag ka nang ay ba, syempre, kapag ka umamoy na yan at okay na, ilagay mo na yung laman loob ng baka na pinakulo mo kanina. Maluluto rin yan. Sinasabi ko siya, lagyan mo ng patis o para lumabas yung flavor niya at saka matanggal yung mga lansa-lansa na hindi masarap na lansa. Oo nga pala, dalawang beses ko pinakuluan yung unang kulo niya, tinapon ko yung water. Mabilis lang. Tapos yun nga, yung pangalawang kulo niya, yung nasa may pressure cooker, tapos pinalambot ko siya. Tapos yung pangsasabaw natin mamaya niya, makikita niyo. Tapos meron akong secret ingredient dito, no, na lagi kong natitikman to kapag nagluluto yung mga kuya ko dun sa Nueva Ecija. Itong next natin is optional lang yan, no. Ang tawag yan is onion leeks. Yung tangkay niya, yung pinakapuno, ayun, nalagay ko. Pagka nakita mo na yan, may nalagay mo na yung sabaw kanina na pinagkuluan mo, tas yung onting pait na gusto mo, ayan na yun. Lagyan mo lang siya ng tubig, pakuluan mo, tansya-tansyahin mo siya, lagay mo yung siling green, tas lagyan mo ng kung ano-anong seasoning, lagyan mo ng Nor sinigang mix, kasi yan yung pang-asim natin kahit onte. Yan sinasabi ko, ayoko kasi yung mapait na yun nga, na papaitan. Tas lagyan mo lang ng paminta, Boston natin, yan lang, basic. O, tignan mo nga naman to, nagluluto kayo pagkakulit-kulit. Pag ikaw napaso dito, sinasabi ko nga dito sa bata na to, na huwag kang makulit na, nagluluto tayo eh. Sige, balik tayo sa video. Ito mga brads yung sinasabi ko na secret ko. Ayan, mga secret namin yan. Yung isang buong kalamansi na yun, hiwain mo sa dalawa, ilagay mo pati yung balat, kasama na yung asim at pait. Ayan, tapos luto na, basic. Pagka malambot na yan, tapos nagsama-sama na lahat ng, lagyan mo ng Ajinomoto, kung ano-ano, basic na yan, luto na yan. O, ayan, luto na yung ating papaitan. Abewan ko na nga lang kung di ka mapapawisan dito sa kakakain na tong papaitan. Lagyan mo ng sili na may patis na may kalamansi. Ay, apakasarap. O, tignan nyo, no. Titikman ko na, no. O, ito, wag kayo may inggit, no. Basic lang naman. Again, first time ako nagluto nito, First time ko to niluto, kahit tanongin nyo sila, di talaga ako nagluto. Napakabihira ako magluto pag talaga nag-crave lang ako, tapos wala akong makakitang pagkain na matino talaga. Basic na basic lang yan. Actually, yung mga kinakain ko lang talaga napapaitan, yung mga niluto nila kuya ko, kasi alam ko ng mga tito-tito ko, tita ko, mga kasi alam ko masarap yung luto nila. Tapos minsan kapag masarap talaga yung mga papaitan na nakikita natin, yun, kinakain ko talaga yun. So, sa mga hindi marunong magluto dyan, hindi ka marunong magluto kasi hindi mo tinatry. Natatakot ka mag-try. Huwag ka matakot. Luto ka lang ng lutong. Pag di masarap, di masarap. Ulitin mo, di ba? Mag-adjust ka. Kung napasobra ka sa alat, bawasan mo sa susunod yung patis na lalagay mo kaya pang alat mo. Pag nasobrahan ka naman sa luto, dahan-dahanin mo yung pagluto. Ganun lang naman yun. Try ka lang ng try. Hindi yung kapag ka nag-try ka, tas nag-fail ka, susuko ka na. Napaka-basic lang magluto. Tas ang sarap pa ng... sarap.
So many bites. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa pagkain na ito, no? Craving satisfy. Pagkasarap-sarap po talaga. Isa pa, sabaw. Sarap. Nainggit ka na. Magluto ka na. Tara, bye!